Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga po, heto na, matinding utos ng Pangulo. Nako. Binigla ang speaker, bumaliktad lahat, kowa kumalampag, suspindido. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito nga. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang nakakagulat kahit anong kaliwat ka ng kasinungalingan, ang pilit na ibinabato ninyo sa mga Duterte ay mananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ang tila pananahimik ng taong bayan ay tila binasag na din ang video kung saan ay tila tahasang inilabas sa publiko na tila laking sampal sa mga kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ilang mambabatas at mga loyalista. Isang tila pinaratangan ang mga Duterte na walang nagawa sa Davao. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, matapos ang tila kaliwat ka ng kasinungalingan na pilit binabato sa mga Duterte ay nanaig pa rin ang katotohanan labang sa kasinungalingan. Taong bayan, binilandra online ang video kung saan ay tila malaking sampal sa mga kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ilang mambabatas sa mga loyalisang laging pinagsisigawan sa mundo ng social media na wala di mo nagawa mga Duterte sa Davao City. Kaya ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay tila sampal daw di mo rin ito ng katotohanan na di mo rin ikinagulantang ng palasyo at ng kongreso matapos ilabas sa online ang video na magpapatunay na talagang pinagmamalaki ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga taong nakakita at nakasaksi mismo sa mga nagawa ng mga Duterte, dahil ayon pa sa kanila ay tanging mga Duterte lang di umano ang nakakagawa ng mga proyektong katulad nito. Mararamdaman mo talaga at higit sa lahat, mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umaniyagan ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "True, I'm from Paranaque, pero dahil sa transaction went around Mindanao, almost 1.5 year in fairness, no much traffic. Malinis, malawak ang daan, especially Davao. Super may discipline ng mga tao, kahit taxi driver. Pag nagbigay ka ng tip, ibabalik sa'yo, ikaw na pasahero na mag-i-insist at iwanan na lang. So ganoon pa ang Davao. Ganyan ka the best ang magserbisyo mga Duterte, kaya super proud kami sa kanila. Hindi po kurap ang mga Duterte, malaki lang tiwala naming mga taga Davao. Yes, napagkasarap dito sa lugar namin, Davao. I'm proud to be Davaoenos from Davao City. Mga Duterte lang ang nagmamahal sa buong Pinas. My idol president since I'm a voter is President Digong Duterte. I always pray that President Duterte will again run for president for one term. Then next term is Vice President Inday Sara. I love Davao and the Dutertes, the best leaders in the world, hoping and praying with God's blessing and they will lead the country very very soon." Di ako taga Davao, minsan lang ako nakarating pero makita ko ang malinis na lugar at mabilis na serbisyo sa kalusugan at disiplinadong mga mamamayan. Keep it up, God bless, and go. Ilang ahensya ng pamahalaan kinalampag sa mga naantalang proyekto ayon sa COA. Narito ang news ni Kim Gomez. Kinalampag ng Commission on Audit ang 15 ahensya ng pamahalaan at 34 na state universities and colleges dahil sa naantala at palyado nitong mga infrastructure projects noong 2023. Sa audit report ng COA, nakita na nagkakahalaga ang mga proyekto ng national government agencies ng mahigit 239 billion pesos at 2.37 billion pesos naman sa SUCs. Sinasabing hindi nasunod ang plano para sa mga proyekto dahil sa poor planning, kakulangan sa monitoring, hindi pagsunod sa mga kontrata, mahabang procurement process at kakulangan ng koordinasyon sa local government units at iba pang kinauukulang ahensya. Grabe, ang daming mga naantalang proyekto
Ang daming mga hindi natapos na proyekto sa administrasyon ngayon. Proud kayo dyan? Diyos ko. What yan? House of Representatives, ayun lang sablay. Ano na? Walang hearing? OBP lang. VP Inday lang ang gigisahin. Pero itong mga ahensyang sablay-sablay, hindi gigisahin. Tang-igit niyo. Sa ng DPWH ng mahigit 20 bilyong piso, ipinag-utos na ng COA. Naritong news group ni Gia Rafael. Ipinagutos na ng Commission on Audit sa Department of Public Works and Highways ang agarang pagsusumite ng mga dokumento nito kaugnay sa ginastang 20.3 billion pesos noong 2023. Ayon sa COA Audit Report, iba't ibang DPWH offices ang nakinabang sa mahigit 20.3 billion pesos kung saan mahigit 9 na bilyong piso ay napunta sa Cordillera Administrative Region para sa mga infrastructure projects. Pangalawa sa may pinakamalaking nakuha sa nasabing halaga, ang DPWH Region 5 na mayroong 5 bilyong piso na sinasabing ginamit para sa paggawa ng mahigit 50 proyekto. Pinatigos ng COA ang mga nasabing transaksyon dahil sa kawalan ng tama at kumpletong mga dokumento tulad ng backup computation, delivery receipt, official receipt, at iba pang certification at permits. Mas malala pa pala ang ibang ahensya. Walang resibo, walang documentation. Ang galing, di ba? Bilyon-bilyon. Sa mga nagmamagaling dyan, sa mga hanap ng hanap, at tira ng tira sa Office of the Vice President, okay, it's your time to shine. Ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Takot na takot ang mga NPA. Basahin natin mga lords. A desperate political move. That's how ACT Teacher Party List Franz Castro Gabriela, Party List Representative Arlene Brosas, and Kabataan Raul Manuel interpreted Vice President Sara Duterte's move to tap her father, former President Rodrigo Duterte, as her lawyer in the impeachment complaints against her. Anong masama doon? Anong pakialam nyo kung ang isa sa abogado ng impeachment ay si Tatay Digong? Diba si Tatay Digong is abogado, prosecutor, ay not just an ordinary lawyer, matalinong abogado. At bakit kayo nangingialam? Ha? Nakikita kay Sara na yan kung sino ang mga lawyers at abogado ang pipiliin niyang, di ba, maging abogado niya, mga abogado niya, sa impeachment complaint na gawa-gawa niyong mga NPA kayo? Bakit? Takot kayo? Kasi wala naman kayo impeachment niyo eh. Samantala, sinabi ang Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang, si Vice President Sara Duterte, sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Yung mga quadcom nga, yung mga kongresista nga, butata at walang nagawa. Yan pa kayang impeachment complaint na sobrang babaw at sobrang katawa-tawa. Nako, imaginin mo, napakaswerte mo siguro pag ang naging abogado mo, si Tatay Digong. And feeling ko mga lords, di ba, ang mga Duterte right now ay nagiging wais at nagiging careful na ngayon. And tama po iyan, no? Sila-sila lang naman din ang mas magandang magtulungan. Kasi sa paligid, ang daming manggagamit. Diba? Kaya I'm pretty sure mababasura yung impeachment complaint na yan. Basahin natin ang new statement ni Amy Marcos kay Mr. President. Sabi niya dyan, "Wag naman ninyong ipahamak yung aking kapatid." Senator Amy Marcos sa 2025 budget. "Wag naman ninyong ipahamak yung aking kapatid. Wag naman ninyong ipapasok at pipilitin ng pipiliting permahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayong mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng proyekto." Grabe mga lords, no? Ayun na, grabing revelasyon ang pinagsasasabi ni Senator Amy sa nangyayari sa budget ng bayan. Talaga namang this is a very very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Humihingi na lang ako na i-recommit na lamang sa BICAM.
I'm really wondering mga lods, wala ba talagang, or hindi ba talaga kayang magdesisyon ng ating presidente? Kasi imaginein mo, even Senator Amy, sinasabi niya na dyan na nagmamakaawa siya na wag pilitin si BBM, wag ipitin si Mr. President. Grabe, no? Mr. President, you are the president of our country. You have the power and the command. Bakit parang may nagmamanipula sa ating presidente, mga lods? Oy mga lods, may payo sa atin ang First Family. Basahin natin. The First Family has encouraged Filipinos to celebrate Christmas even in a simple ways. Wow. Simple ways. As the holiday spirit is about loved ones. First Family encourages Filipinos to celebrate Christmas even in a simple ways. Yes, Mr. President, in a simple way lang talaga ang mga Pilipino. Ganun naman talaga eh. Di ba? Ang mga Pinoy, simple ways. Pero kayo, duran-duran ways. And Mr. President, kahit hindi mo na sabihin simple ways talaga ang nangyari ngayon. Kasi sa sobrang taas ng mga bilihin, Diyos ko. Alam niyo mga lods, yan din napansin ko, no? Sa Christmas na to, parang konti lang yung makikita mo na naghahanda sa Christmas. Konti lang yung nakikita mo dito nga sa subdivision namin, di ba? Parang nawawala na ng gana yung ibang tao. I don't know lang. Pero nakakatawa lang mga lods kasi sila, mag-a-advise sila, simple lang dapat. Diba? Pero sila, bongga. Dito nyo makikita mga lods na talagang yung pagtulong, no, sa mga Pilipino ay nasa puso at dugo na talaga ng mga Duterte. Panoorin. Habang naman po tayo sa Davao City, kung saan libo-libong katao na ang nakapila para mamasko sa pamilya Duterte. At live mula sa Davao City, sa frontline yan si Bril Montalvo. Bril, good morning at Merry Christmas. Gaano na ba kahaba ang pila dyan sa bahay ng mga Duterte? Andre, magandang umaga sa iyo at Merry Christmas. Halos 3 kilometro na nga ang pila dito sa Davao City ng mga residente simula kaninang madaling araw. Pila ito para sa taunang pamimigay ng pamasko ng pamilya Duterte tuwing December 25 mula rito sa kanilang Central House sa Taal Street, Central Park Subdivision. Taunang tradisyon na ng pamilya Duterte ang pamimigay ng pamasko. Ang iba nga sa mga nakapila kahapon pa nandito. Dito na rin sila inabutan ng Noche Buena. Hindi lang mga taga Davao City ang pumila rito. May iba na galing pa sa ibang probinsya. Alas 4 kaninang madaling araw nang mag-umpisa ang pamimigay. Kasama sa mga natanggap nila ang food packs na may lamang bigas, dilata, cash at gift certificate. As of 6 a.m., umabot na ng mahigit 25,000 ang nakapila rito. Inaasahang So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon at opinion patungkol po sa video ito? Pasensya na po kayo, hindi po tayo nakakapag-react masyado kasi malat pa po yung boses natin. At anyways, happy New Year po sa inyong lahat. I-comment nyo na lang po sa baba yung reaction nyo patungkol po sa video ito. Okay? Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.